Sa videong ito, maririnig mo ang mga bagay na maaaring hindi kailanman na ipaliwanag ng malinaw ng iyong doktor. Maiintindihan mo kung bakit palaging napuputol ang iyong tulog, kung bakit pagod ka pa rin kahit maaga kang natulog, at kung bakit maaaring tahimik na nahihirapan ang iyong mga bato, walang sakit, walang babala, walang malinaw na sintomas. Sa videong ito, hindi kami nanghuhula. Hindi kami nagbabahagi ng opinyon. Ipinapaliwanag namin ang mga alam na ng mga kidney specialist, renal nutrition experts, at ng matagal ng medical na pananaliksik, ngunit hindi kailanman na ipapaliwanag sa simpleng paraan sa karamihan ng mga senior. Kung ikaw ay lampas 50, 60 o 70 taong gulang, at nagigising ka sa gabi para umihi, ang videong ito ay ginawa mismo para sa iyo. At makinig kang mabuti, ito ang dahilan kung bakit kailangan mong panoorin hanggang dulo. Dahil may isang pampalasa na ibubunyag namin sa bandang huli ng video na maaaring makatulong sa pagbangon ng iyong mga bato o tahimik na magpalala ng kanilang kondisyon, depende sa kung paano at kailan mo ito ginagamit. Karamihan sa mga tao ay mali ang ginagawa. At ang isang pagkakamaling iyon ang sumisira sa kanilang tulog gabi-gabi. Kung nasabi mo na minsan, bakit hindi na lang ako makatulog ng tuloy-tuloy buong gabi? Maglagay ng maya sa comments ngayon din. Bago tayo magpatuloy, gusto kong makita kung sino ang kausap ko. Mag-comment sa ibaba, saan ka nanonood? Bansa at lungsod. Ang channel na ito ay isang komunidad ng mga senior mula sa iba't ibang panig ng mundo, at gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Ngayon, may seryoso akong sasabihin. Ang paggising ng paulit-ulit sa gabi ay hindi lang nakakainis. Hindi lang ito bahagi ng pagtanda. Ayon sa mga eksperto sa kidney at pagtulog, madalas itong senyales na ang iyong mga bato ay na-stress, namamaga, o nahihirapan, lalo na paglampas 60. At ang nakakatakot, karamihan sa pinsala sa bato ay nangyayari ng tahimik. Walang sakit. Walang babala. Sirang tulog lang gabi-gabi. Kung naniniwala ka na ang tulog ang pundasyon ng kalusugan, mag-type ng Laya sa comments. At habang nandito ka na rin, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Lahat ng ibinabahagi namin sa channel na ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga senior na protektahan ang kanilang mga organ, mas mahimbing na matulog, at mabuhay ng mas malakas sa natural na paraan. Manatili ka lang. Dahil ang matututuhan mo ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Ngayon, simulan na natin. Diretso na tayo sa katotohanan. Kung nagigising ka sa gabi para umihi, hindi ito malas at hindi lang dahil uminom ka ng tubig. Para sa karamihan ng mga senior, ito ay problema sa timing ng kidney at lumalala ito habang tumatanda. Ang trabaho ng iyong mga bato ay pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi. Iyan ang paraan ng isang malusob na katawan para protektahan ang iyong tulog. Pero paglampas 50, 60 at lalo na 70, humihina ang sistemang ito. Ayon sa mga kidney specialist at pananaliksik na nailathala sa mga journal ng renal health, ang pagtanda ay nagdudulot ng mas kaunting gumaga ng nephrons, ang maliliit na filter sa loob ng mga bato. Mas mababang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Pagbabago sa hormones na nagugulo ang day-night re-regular ng katawan. Kapag nangyari ito, hindi na kayang i-concentrate ng maayos ng iyong mga bato ang ihi sa gabi. Sa halip na magpahinga, patuloy silang nagtatrabaho, at paulit-ulit kang pinababangon mula sa kama. Kung pamilyar ito sa iyo, maglagay ng Laya sa comments. Ngayon makinig kang mabuti dahil mahalaga ang bahaging ito. Sa tuwing nagigising ka sa gabi, napupugto ang iyong deep sleep. Mas nagtatrabaho ang iyong puso. Tumataas ang blood pressure mo. Nababawasan ang oras ng paggaling ng iyong katawan. Kinukumpirma ng mga eksperto sa pagtulog na ang sirang tulog ay nagpapabilis ng pagkawala ng memorya, matinding pagkapagod, pananakit ng kasukasuan, paghina ng immune system, mas mabilis na pagtanda,
At narito ang emosyonal na katotohanan na nararamdaman ng maraming senior pero hindi sinasabi. Natutulog kang pagod. Nagigising kang pagod. At unti-unti mo na lang itong tinatanggap bilang inormal. Kung naranasan mo na ito, mag-comment ng yes para malaman kung kausap kita. Ngayon, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang pag-ihi sa gabi ay madalas unang senyales na nahihirapan na ang iyong mga bato, hindi ang huli. Bago pa sumakit. Bago pa pumangit ang resulta ng lab tests. Bago pa mag-alala ang mga doktor. Ang katawan mo ay bumubulong muna bago ito sumigaw. At dito pumapasok ang mga pampalasa, hindi bilang himala at hindi bilang mabilisang lunas. Ipinaliwanag ng mga kidney expert at renal nutritionist na ang banayad at tuloy-tuloy na suporta ay maaaring magpababa ng inflammation, magpabuti ng daloy ng dugo sa mga bato, tumulong sa mas maayos na pag-filter ng mga bato, magbawas ng pagnanasang umihi sa gabi. Pero mangyayari lang ito kung naintindihan mo muna kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Kung sang-ayon ka na ang kaalaman ay nauuna bago ang solusyon. Mag-drop ng like sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Ang channel na ito ay umiiral para tulungan kang maunawaan ang iyong katawan bago pa maging permanente ang mga problema. Ngayong naintindihan mo na kung bakit nahihirapan ang iyong mga bato sa gabi. Pag-usapan naman natin kung bakit ang mga pampalasa, mga simpleng gamit sa araw-araw, ay maaaring gumawa ng tunay na pagbabago kapag ginamit sa tamang paraan. Maging tapat tayo. Karamihan sa mga senior ay hindi kulang sa gamot. Kulang sila sa tamang pag-unawa. Sa ngayon, maraming tao ang binibigyan ng mga pampatulog, gamot sa prostate, water pills, gamot sa alta presyon. At bagamat nakokontrol ng mga ito ang sintomas, hindi nila pinapalakas muli ang mga bato. Nagkakaisa ang mga kidney specialist at integrative medicine experts sa isang mahirap tanggapin na katotohanan. Hindi mo mapipilit gumaling ang mahihinang bato gamit lang ang kemikal. Ang mga gamot ay nagsasabi sa katawan kung ano ang gagawin. Ang mga pampalasa ay tumutulong sa katawan na maalala kung paano ito gawin mag-isa. Malaking pagkakaiba yon. Kung pakiramdam mo ay minamanage mo lang ang sintomas. Maglagay ng like sa comments. Ngayon makinig kang mabuti. Ang mga pampalasa ay hindi gamot sa emergency na kahulugan. Sila ay mga biological messenger. Ayon sa mga eksperto sa renal nutrition at functional medicine, pinapababa ng mga pampalasa ang chronic inflammation. Pinapabuti ang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Sinusuportahan ang detox enzymes sa atay at bato. Tumutulong mag-ayos ng hormones na may kinalaman sa pag-ihi sa gabi. At ginagawa nila ito ng banayad, hindi binibigla ang iyong sistema. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga tradisyonal na sistema ng medisina, Ayurveda, Chinese medicine, Middle Eastern healing, ay umaasa sa mga pampalasa para sa kalusugan ng bato at ihi sa loob ng libu-libong taon. Ngayon palang humahabol ang modernong agham. Kung naniniwala ka na pwedeng magsama ang sinaunang karunungan at modernong siyensya, mag-comment ng maya sa ibaba. May isa pang katotohanan na kailangang marinig ng maraming senior. Maaaring patulugin ka ng sleeping pills. Pero hindi ka nila binibigyan ng tunay na pahinga. Ipinaliwanag ng mga sleep researcher na ang artipisyal na tulog ay pinipigilan ang malalim at restorative na yugto ng pagtulog. Ibig sabihin, natutulog ka pero hindi ka nakakabawi. Nagpapahinga ka pero pagod ka pa rin. Nagigising ka pero pakiramdam mo mas tumanda ka. Ang malulusob na bato ang sumusuporta sa natural na sleep cycle. Tinutulungan ng mga pampalasa na alisin ang mga hadlang, tulad ng inflammation at toxin overload, na pumipigil sa iyong katawan na makatulog ng mahimbing. At ito ang pinakamahalagang punto. Hindi pinapalitan ng mga pampalasa ang iyong doktor. Sinusuportahan nila ang iyong katawan kasabay ng tamang gamutan.
Kung sang-ayon ka na ang natural na suporta ay dapat kaagapay ng medical na gabay, hindi laban dito. Maglagay ng laya sa comments. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng sandali para mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para hindi maramdaman ng mga senior na sila ay walang magawa, nalilito, o hindi pinapansin. Ngayong naintindihan mo na kung bakit iba ang epekto ng mga pampalasa kumpara sa mga gamot. Oras na para pag-usapan ang unang makapangyarihang pampalasa, isa na iginagalang ng mga kidney expert, pero mali ang paggamit ng karamihan. Manatili ka. Dito na nagiging praktikal ang lahat. Pag-usapan natin ang luyang dilaw pero hindi sa paraan ng social media. Ang luyang dilaw ay hindi milagrosong pulbos. Hindi ito mahika. Pero pagdating sa kidney inflammation ng mga senior, isa ito sa pinakamasusing na pag-aralan na natural na suporta sa buong mundo. Ang lakas ng luyang dilaw ay nagmumula sa aktibong sangkap nito na tinatawag na curcumin. Ayon sa mga kidney researcher at pag-aaral na inilathala sa mga respetadong medical journal, tumutulong ang curcumin sa pagbawas ng chronic inflammation sa loob ng kidney tissue. Pagpababa ng oxidative stress na sumisira sa mga filter ng bato. Pagprotekta sa mga nephron, ang maliliit na unit na naglilinis ng iyong dugo. At narito kung bakit mahalaga ito sa pagtulog. Ang namamagang mga bato ay hindi nagpapahinga sa gabi. Nanatili silang iritado. Nanatili silang reaktibo. Patuloy silang nagtutulak ng ihi sa iyong sistema, kaya paulit-ulit kang napapabangon mula sa kama. Kung nagigising ka sa gabi na may pakiramdam ng pressure, discomfort, o bigla ang pagnanasang umihi, maglagay ng laya sa comments. Ngayon makinig kang mabuti, dito nagkakamali ang karamihan. Hindi epektibo ang luyang dilaw kapag mag-isa lang. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kidney nutrition na mahina ang absorption ng curcumin kung hindi ito sinasamahan ng paminta na may taglay na piperine. Kung walang paminta, kaunti lang ang naa-absorb na curcumin ng katawan. Karamihan ay dumadaan lang at nasasayang. Iisipin mong hindi gumagana ang luyang dilaw. Kung gumagamit ka ng luyang dilaw ng walang paminta, mag-comment ng hindi alam ngayon din. Pero may isa pang kritikal na pagkakamali ang maraming senior. Pag-inom ng luyang dilaw sa gabi. Pag-inom ng sobrang dami. Paggamit ng capsules ng walang gabay. Ang sobrang luyang dilaw, lalo na sa gabi, ay maaaring magpasigla ng digestion at sirkulasyon, kabaligtaran ng kailangan ng katawan bago matulog. Iminumungkahi ng mga eksperto ang maliit ngunit tuloy-tuloy na dami. Mas maaga sa gabi o sa araw. Tamang pagsasama sa paminta at pagkain. Kapag ginamit ng tama, tinutulungan ng luyang dilaw na pakalmahin ang inflammation para makapagpahinga na sa wakas ang iyong mga bato sa gabi. Kapag ginamit ng mali, maaari nitong guluhin ang iyong sistema. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga kung paano mo ginagamit ang isang bagay kaysa kung ano ito, maglagay ng laya sa comments. At huminto sandali, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para tulungan ang mga senior na maiwasan ang karaniwang pagkakamali na tahimik na sumisira sa kanilang kalusugan. Ang luyang dilaw ay hindi tungkol sa instant na resulta. Ito ay tungkol sa unti-unting pagpapahupa ng apoy sa loob ng iyong mga bato, dahan-dahan, ligtas, at tuloy-tuloy. At kapag bumaba na ang inflammation na yon, unti-unting bumabalik ang mahimbing na tulog. Ngayong naiintindihan mo na ang luyang dilaw. Lumipat naman tayo sa susunod na pampalasa, isa na gumagana sa ibang paraan, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo papunta sa mga bato, na kasing importante rin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pampalasa na ginagamit ng maraming senior ng basta-basta, pero kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa nito ng malalim. Luya. Iniisip ng karamihan na ang luya ay para lang sa sipon o pananakit ng tiyan. Pero alam ng mga kidney specialist at nutrition researcher ang isang mahalagang katotohanan. Hindi makakapag-filter ng maayos ang mga bato kung mahina ang daloy ng dugo.
Nililinis ng iyong mga bato ang halos 50 galon ng dugo araw-araw. Kapag bumagal ang daloy ng dugo, nakaraniwan habang tumatanda, nahihirapan ang mga bato, naiipon ang toxins, at dumadalas ang pag-ihi sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa mga journal tulad ng Phytotherapy Research, tumutulong ang luya sa pagpapabuti ng sirkulasyon papunta sa mga bato, pagbawas ng oxidative stress sa kidney tissue, pagpapababa ng inflammation na humahadlang sa tamang pag-filter. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior na nakakaranas ng malamig na kamay at paa, pamamaga ng binti o bukong-bukong, pagkapagod kahit sapat ang tulog, madalas na pagpunta sa banyo sa gabi. Kung pamilyar sa iyo ang alinman dito, mag-drop ng waya sa comments ngayon din. Narito ang emosyonal na bahagi na bihirang pag-usapan. Ang mahinang sirkulasyon ay nagpaparamdam sa katawan na parang mabigat. Mabigat ang mga binti. Mabigat ang tiyan. Mabigat ang tulog. Dahan-dahang pinapainit ng luya ang sistema. Sinasabihan nito ang mga ugat ng dugo na mag-relax at bumukas. Ibig sabihin, hindi na kailangang magpumilit ng iyong mga bato para lang magampanan ang kanilang trabaho. At kapag hindi na nakikipaglaban ang mga bato, nagiging mas tahimik ang iyong tulog. Kung naramdaman mo na parang hindi na dumadaloy ang iyong katawan tulad ng dati, mag-comment ng yes para malaman kung pareho tayo ng wika. Pero ngayon, makinig kang mabuti dahil malakas ang luya at ang lakas ay kailangang igalang. Sobrang daming luya. Pag-inom ito sa gabi na. Pag-inom ng matapang na salabat bago matulog. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring masyadong magpasigla ng sirkulasyon at digestion na magpupuyat sa iyo sa halip na magpahinga. Iminumungkahi ng mga kidney at sleep expert ang katamtamang dami. Mas maaga sa gabi o sa araw. Consistency kaysa lakas. Hindi layunin ng luya na gulatin ang iyong sistema. Layunin nitong ibalik ang tamang ritmo. Kung sang-ayon ka na mas mabuti ang banayad na suporta kaysa agresibong solusyon, mag-drop ng waya sa comments. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para tulungan ang mga senior na gumamit ng natural na paraan ng may karunungan, hindi bulag-bulagan. Tinutulungan ng luya ang iyong mga bato sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daan na dinadaanan ng dugo. Pero may isa pang pampalasa na gumagana sa ibang paraan, sa pamamagitan ng sabay na pagkontrol ng blood sugar at kidney stress. Manatili ka. Kritikal ang susunod na ito, lalo na para sa mga senior. Ang bahaging ito ay napakahalaga, lalo na kung ikaw ay lampas 60. Dahil maraming senior ang hindi nakakaalam ng katotohanan ito. Sinisira ng problema sa blood sugar ang mga bato bago pa lumitaw ang sakit. Kahit bahagyang mataas lang ang blood sugar, ang tinatawag ng mga doktor na borderline o pre-diabetes, ay patuloy na naglalagay ng pressure sa mga bato. Napipilitan silang mag-filter ng mas makapal at puno ng asukal na dugo, araw at gabi. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagod na mga bato, mas maraming ihi sa gabi, sirang tulog, mas mabilis na pagtanda ng bato. Ayon sa mga researcher sa diabetes at kidney health, isa ito sa pinakakaraniwang nakatagong dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising ng paulit-ulit sa gabi. Kung nasabihan ka na dati na medyo mataas ang iyong sugar, mag-drop ng waya sa comments ngayon din. Ngayon, pag-usapan natin ang kanela. Ang kanela ay hindi lang pampalasa. Isa itong blood sugar stabilizer. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa metabolic at renal health journals na tumutulong ang kanela sa pagpapabuti ng insulin sensitivity, pagbawas ng biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, pagpapababa ng stress sa kidney filters, pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Kapag stable ang blood sugar sa gabi, hindi nagpapanik ang mga bato. Hindi sila nag-o-overwork. Sa wakas, nakakakuha sila ng pagkakataong magpahinga. At kapag nagpapahinga ang mga bato,
Mas lumalalim ang tulog. Kung sang-ayon ka na ang stable na blood sugar ay susi sa mas maayos na tulog, mag-comment ng maya sa ibaba. Pero dito nagkakamali ang maraming senior at seryoso ito. Sobrang paggamit ng kanela. Pag-inom ito sa gabi na. Araw-araw na paggamit ng maling uri. Ang sobrang kanela, lalo na ang karaniwang kasya cinnamon, ay maaaring magpahirap sa atay at mga bato kapag nasobrahan. Iminumungkahi ng mga nutrition expert na may malasakit sa kidney ang maliit na dami, mas maaga sa araw o kasabay ng pagkain. Consistency, hindi sobra. Hindi ito tungkol sa paglalagay ng kanela sa lahat ng pagkain. Ito ay tungkol sa strategic na paggamit. Kung naniwala ka na dati na mas marami, mas mabuti, mag-comment ng nakikinig sa ibaba. Ngayon pakinggan mo itong mabuti. Maraming senior ang sinisisi ang pantog, ang prostate, o ang edad. Pero ang tunay na problema ay ang hindi stable na blood sugar na tahimik na pinapahirapan ang mga bato. Kaya mahalaga ang kanela. Hindi ka nito pinapatulog. Hindi nito pinipilit ang tulog. Inaalis nito ang pressure na nagpupuyat sa iyong mga bato. Kung nagbubukas ng isip mo ang impormasyong ito, mag-drop ng laya at pindutin ang thumbs up. At maglaan ng sandali para mag-subscribe sa gintong sustansya. Umiiral ang channel na ito para maintindihan ng mga senior ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang mga sintomas, hindi lang ang mga label. Susunod, pag-uusapan natin ang isang pampalasa na kinatatakutan ng maraming senior, pero kapag ginamit ng tama, maaari itong malakas na sumuporta sa kidney detox at sirkulasyon. Manatili ka. Mas mahalaga ang susunod na kabanata kaysa sa inaakala mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pampalasa na ikinakalito ng maraming senior. Bawang. May mga taong natatakot dito. May mga taong sobra ang paggamit. At may iba naman na tuluyan ng umiwas dahil narinig nila, masyado na itong malakas para sa edad ko. Pero alam ng mga eksperto sa kidney nutrition ang katotohanan ito. Kapag ginamit ng tama, ang bawang ay isa sa pinakaligtas na pampalasa para suportahan ang kalusugan ng bato ng mga senior. Iba ang paraan ng pagkilos ng bawang kumpara sa ibang pampalasa. Hindi nito pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng mas mabigat. Tinutulungan nitong alisin kung ano ang nagpapahirap sa mga bato sa simula pa lang. Ayon sa mga pag-aaral sa cardiovascular at renal health research, ang bawang ay tumutulong sa pagpapababa ng blood pressure, isang pangunahing kalaban ng mga bato. Pagbawas ng inflammation sa loob ng mga ugat ng dugo. Pagpapabuti ng sirkulasyon papunta sa kidney tissue. Pagsuporta sa natural na detox pathways ng katawan. At narito kung bakit mahalaga ito sa pagtulog. Ang mataas na blood pressure at naiipong toxins ay pinipilit ang mga bato na manatiling aktibo sa gabi. Hindi sila nagpapahinga. Hindi sila bumabagal. Patuloy silang nagpapadala ng ihi papunta sa pantog. Kung nagigising ka sa gabi na may pakiramdam ng pressure, bigla ang pagnanasang umihi, o mabilis na tibok ng puso, mag-drop ng waya sa comments. Ngayon, may isang bagay na hindi alam ng maraming senior. Hindi tulad ng maraming gulay, mababa sa potassium ang bawang. Dahil dito, mas ligtas ito para sa tumatandang mga bato kapag ginamit sa tamang dami, lalo na kung ikukumpara sa ilang prutas at madahong gulay. Ito ang dahilan kung bakit madalas irekomenda ng mga renal dietitian ang bawang bilang pampalasa at support food para sa mga pasyente ng bato. Kung iniwasan mo ang bawang dahil natakot ka, mag-comment ng inatakot lay sa ibaba. Pero ngayon, makinig kang mabuti dahil malakas ang bawang at ang maling paggamit ay nagdudulot ng problema. Hilaw na bawang sa gabi. Malalaking dami sa walang laman na tiyan. Matitinding bawang supplements ng walang gabay. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring mag-irita sa tiyan, magpataas ng asido, at labis na magpasigla ng digestion na magpupuyat sa iyo sa halip na magpahinga. Iminumungkahi ng mga eksperto na may malasakit sa kidney ang maliit na dami. Mas maaga sa araw o maagang gabi.
Niluto o banayad na inihandang bawang para sa mga senior. Hindi layunin ng bawang na gulatin ang iyong sistema. Layunin nitong linisin ang background noise, ang inflammation, pressure, at toxins na nagnanakaw ng iyong tulog. Kung sang-ayon ka na ang timing ay kasing halaga ng sangkap, mag-drop ng laya sa comments. At maglaan ng sandali ngayon para mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para hindi aksidenteng mapahamak ng mga senior ang kanilang sarili habang sinusubukang gumaling. Tinutulungan ng bawang na pababain ang mga hindi nakikitang pressure na sumisira sa iyong mga bato. Pero may isa pang pampalasa na halos lahat ay hindi pinapansin. Isang pampalasa na hindi gumagaling mag-isa pero nagpapagana sa lahat ng iba pa. Manatili ka. Pinagdurugtong ng susunod na kabanata ang lahat. Ang bahaging ito ay maaaring ikagulat mo. Dahil ang paminta ay hindi lang pampalasa. Hindi lang ito panglasa. Ayon sa nutritional science at mga eksperto sa renal nutrition, ang paminta ay isang biological amplifier. Sa simpleng salita, kung walang paminta, maraming malulusog na pampalasa ang hindi ganap na gumagana. Ang paminta ay may aktibong sangkap na tinatawag na piperine. Ipinapakita ng pananaliksik sa nutritional biochemistry na kayang pataasin ng piperine ang absorption ng ilang nutrients, lalo na ang curcumin mula sa luyang dilaw ng hanggang 2,000%. Ibig sabihin nito, maaaring gumagamit ka ng luyang dilaw, luya, at iba pang pampalasa araw-araw. Pero halos wala palang napapakinabang ang iyong katawan. Kung hindi mo ito alam dati, mag-drop ng laya sa comments ngayon din. Ngayon ibalik natin ito sa kalusugan ng bato. Umaasa ang mga bato sa maayos na sirkulasyon, mababang inflammation, epektibong detox process. Kapag mahina ang absorption ng mga pampalasa, hindi nila naaabot ang kidney tissue sa sapat na dami. Tinutulungan ng paminta na buksan ang pinto. Pero narito ang bahagi na hindi napapansin ng karamihan. Hindi ginagamot ng paminta ang mga bato mag-isa. Pinapagana nito ang ibang healing compounds. Iyan ang dahilan kung bakit halos lahat ng tradisyonal na sistema ng medisina ay pinagsasama ang mga pampalasa sa halip na gamitin ang mga ito ng hiwalay. Kung naitanong mo na kung bakit may mga lunas na gumagana sa iba pero hindi sa iyo, mag-comment ng maya sa ibaba. Ngayon, napakahalaga nito para sa mga senior. Sobrang daming paminta. Pag-inom nito ng mag-isa sa malaking dami. Paggamit nito sa gabi na. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring mag-irita sa lining ng tiyan at magpasigla ng nervous system na nagdudulot ng sirang tulog. Iminumungkahi ng mga eksperto sa kidney nutrition ang maliit na kurot, hindi kutsara. Ginagamit kasabay ng ibang pampalasa. Mas maaga sa araw o kasabay ng pagkain. Ang paminta ay parang susi. Hindi mo ginagamit ang buong bungkos ng susi. Sapat na ang kaunti para mabuksan ang pinto. Kung sang-ayon ka na mas mahalaga ang eksakto kaysa sobra, mag-drop ng laya sa comments. At maglaan ng sandali para mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para tumigil ang mga senior sa pagsasayang ng pagsisikap at magsimulang makakita ng resulta. Kung walang paminta, pabulong ang iyong mga pampalasa. Kasama ito, malinaw silang nagsasalita sa iyong katawan. Ngayong naiintindihan mo na ang pampalasang nag-ugnay sa lahat. Oras na para pag-usapan ng isa na direktang sumusuporta sa daloy ng ihi at ginhawa sa gabi. Manatili ka. Mahalaga ang susunod na kabanata. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pampalasa na halos hindi napapansin ng karamihan sa mga senior. Cumin. Tahimik lang itong nakaupo sa kusina. Walang hype. Walang headline. Pero alam ng mga eksperto sa kidney at digestive health na may napakahalagang papel ang cumin, lalo na para sa mga senior na nakakaramdam ng discomfort, pressure, o bigat sa gabi. Narito ang katotohanan. Madalas magkaugnay ang mahinang digestion at stress sa mga bato.
Kapag bumabagal ang digestion, nakaraniwan habang tumatanda, naiipon ang gas, kabag, at pressure sa tiyan. Ang pressure na ito ay tumutulak sa pantog at mga bato, kaya lalong lumalala ang pag-ihi sa gabi. Ayon sa mga tradisyonal na sistema ng medisina at modernong pananaliksik sa digestion, tumutulong ang kuminsa. Pagbawas ng gas at kabag. Pagsuporta sa maayos na daloy ng ihi. Pagluwag ng pressure sa ibabang bahagi ng tiyan. Pagtulong sa katawan na maglabas ng sobrang fluid ng banayad. Hindi ito malakas o pilit na diuretic. Isa itong balancing effect. Kung nakakaramdam ka ng kabag sa gabi o hindi komportable pagkatapos ng hapunan, mag-drop ng waya sa comments ngayon din. Narito ang hindi napapansin ng maraming senior. Ang mabigat at masikip na pakiramdam sa tiyan sa gabi ay hindi lang pagkain na nandoon pa. Iyan ay senyales na nahihirapan ang iyong digestion at ang mga bato mo ang nagbabayad ng presyo. Tinutulungan ng kumin na tapusin ng digestion ang trabaho nito ng mas maaga para hindi mapilitan ang mga bato na bumawi sa kalagitnaan ng gabi. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na parang abala pa rin ang katawan mo kahit oras na ng pahinga, mag-comment ng yes para malaman kung kausap kita. Pero muli, mahalaga ang timing. Mabigat na paggamit ng kumin sa gabi na. Malalaking dami. Matapang na kumin water bago matulog. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring pasiglahin ang digestion sa halip na pakalmahin ito. Iminumungkahi ng mga eksperto ang maliit na dami, kasabay ng pagkain. Mas maaga sa gabi, hindi sa oras ng pagtulog. Tahimik lang gumagana ang kumin. Hindi nito ginugulat ang sistema. Binabawasan nito ang background noise, gas, pressure, tensyon na sumisira sa tulog. Kung sang-ayon ka na minsan ang malalaking problema ay nagmumula sa maliliit na imbalance, mag-drop ng waya sa comments. At maglaan ng sandali para mag-subscribe sa gintong sustansya at pindutin ang thumbs up. Umiiral ang channel na ito para matutunan ng mga senior ang maliliit pero madalas napapabayaang detalye na may malaking epekto. Tinutulungan ng kumin ang katawan na maglabas ng pressure sa natural na paraan. Pero ngayon, oras na para sa isang napakaseryosong usapan. Tungkol sa pinakamalaking pagkakamali ng mga senior sa paggamit ng mga pampalasa. Manatili ka. Ang susunod na kabanata ay maaaring magligtas sa iyo mula sa maraming taon ng pagkadismaya. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang isang bagay na halos walang nag-uusap, ang tahimik pero seryosong mga panganib na kinakaharap ng iyong mga bato kapag binabaliwala mo ang mga babala. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, para salain ang toxins, balansihin ang electrolytes, at suportahan ang buong katawan mo. Pero karamihan sa mga senior ay hindi nakakaalam na ang maliliit na pagkakamali, tulad ng hindi paggamit ng mga natural na pampalasang sumusuporta sa bato, ay maaaring lumaki at maging malalang problema. Makinig kang mabuti dahil binigyang diin ng mga nangungunang nephrologist, kabilang sina E.R. Joseph Vassal at E.R. Sharon Goldberg, na ang paghina ng kidney function ay madalas hindi napapansin hanggang sa ito ay malala na. Nagbabala sila na ang pagbabaliwala sa mga unang senyales, tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng bukong-bukong, o biglaang pagkapagod, ay maaaring humantong sa hindi na maibabalik na pinsala sa bato. At sa kasamaang palad, kapag malinaw na ang problema, limitado na ang mga opsyon sa gamutan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng videong ito. Sa pag-unawa kung aling mga pampalasa ang natural na nagpapalakas ng iyong mga bato, at kung paano gamitin ang mga ito ng tama, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga nakatagong panganib na ito. Isipin mo, ang paggising gabi-gabi na pagod, bloated, o may pananakit ng bato, na sana ay naiwasan sa pamamagitan lang ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa pagkain. Hindi ito isang kapalarang kailangang mangyari. Ngayon, gusto kong marinig ka. Kung naranasan mo na ang biglaang pagkapagod, pamamaga, o hirap sa pagtulog dahil sa problema sa bato, mag-drop ng waya sa comments ngayon din.
At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung pare-pareho ang nararamdaman ng mga nanonood natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Itinuturo rin ng mga eksperto na hindi lahat ng pampalasa ay pare-pareho ang epekto. Halimbawa, kilala ang luyang dilaw sa anti-inflammatory properties nito, pero kapag pinagsama sa paminta, nagiging mas makapangyarihang panangga ito para sa mga bato. Ganoon din ang bawang, hindi lang ito tumutulong sa blood pressure, pinapalakas din nito ang kidney detoxification. Ang pag-miss sa mga maliliit at natural na suportang ito ay maaaring tahimik na pabilisin ang pagkasira ng mga bato. Pag-isipan mo ito sandali. Tahimik na ginagawa ng iyong mga bato ang kanilang trabaho sa loob ng maraming dekada. Hindi ba't karapat-dapat lang silang alagaan ng mas mabuti? Kung may napupulot kang halaga sa impormasyong ito, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up para sa mas marami pang tips na maaaring magligtas ng buhay, at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. At tandaan, nagsisimula pa lang tayo. Sa bandang huli ng video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga pampalasang ito para sa pinakamalakas na suporta at pagbawi ng mga bato. Kaya manatili ka hanggang dulo. Sa kabanatang ito, tututok tayo sa pinakapuso ng video, ang mga pampalasa na tunay na makakatulong sa iyong mga bato na makabawi at maprotektahan ang iyong kalusugan. Dito nagtatagpo ang kaalaman at aksyon, kaya mahalaga na panoorin mo ang video hanggang sa dulo. Ipinapahayag ng mga eksperto sa buong mundo, kasama ang mga nutritionist at nephrologist, na ang ilang pampalasa ay hindi lang pampalasa sa pagkain, aktibo rin nilang sinusuportahan ang function ng bato, binabawasan ang inflammation, at tumutulong sa pagtanggal ng mga toxins. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang pampalasa. Turmeric, luyang dilaw, kilala bilang ni golden spice, naglalaman ito ng curcumin, isang compound na pinupuri dahil sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Ipinapakita ng pananaliksik na nakakatulong ang curcumin na bawasan ang oxidative stress sa mga bato, pinoprotektahan ang mga ito mula sa pamatagalang pinsala. Ang pagdagdag ng kaunting turmeric sa iyong pagkain araw-araw ay maliit na hakbang na may malaking benepisyo. Bawang, hindi lang ito tumutulong sa regulasyon ng blood pressure, sinusuportahan din nito ang detoxification ng bato at pinapabuti ang sirkulasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na regular na gumagamit ng bawang ay may mas maayos na kidney function sa paglipas ng panahon. Luya, ginger, pinapabuti ng luya ang daloy ng dugo at binabawasan ang inflammation. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga senior na maaaring may kaunting inflammation sa bato dahil sa edad o pagkain. Kanela, cinnamon, tumutulong ang kanela sa regulasyon ng blood sugar, na mahalaga para sa kalusugan ng bato, lalo na sa may diabetes o pre-diabetic na kondisyon. Kapag stable ang blood sugar, mas kaunti ang stress sa bato, kaya nababawasan ang panganib ng pinsala sa paglipas ng panahon. Coriander seeds, butong koriandro, sinusuportahan ng coriander ang paglilinis ng bato sa pamamagitan ng pagtulong sa pagtanggal ng toxins at sobrang tubig. Ang pag-inom ng coriander seed tea ay isang banayad at natural na paraan upang suportahan ang kidney function araw-araw. Ngayon, may tanong ako sa iyo, kung nagamit mo na ang alinman sa mga pampalasang ito para sa kalusugan, mag-drop ng Laila sa comment section. At huwag kalimutan sabihin kung saan ka nanonood, gumagawa tayo ng isang komunidad ng mga senior na kumokontrol sa kanilang kalusugan. Isipin mo ito sa emosyonal na aspeto. Tahimik na gumagawa ang iyong mga bato sa loob ng dekada, pinuproseso ang iyong dugo, binabalanse ang electrolytes, at pinananatiling buhay at aktibo ang katawan mo. Ang simpleng mga pampalasang ito, na makikita sa halos anumang kusina, ay maaaring maging iyong lihim na kaalyado para parangalan at protektahan sila. Isipin na mas kaunti ang pagkapagod, mas maraming enerhiya, at makakatulog ka ng tuloy-tuloy sa gabi nang hindi palaging bumibisita sa banyo, lahat ito sa tulong ng natural at madaling makuhang sangkap. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang mga tip na ito, pindutin ang thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na kabanata,
ipapakita natin kung paano pagsamahin ang mga pampalasang ito sa araw-araw na routine upang mas gumana ng maayos para sa iyong mga bato. Dito nagiging praktikal ang kaalaman. Ngayon, narating na natin ang pinakamahalagang bahagi ng video. Ang lahat ng napag-usapan natin, ang panganib ng pagbabaliwala sa kidney health, ang mga babala, at ang makapangyarihang pampalasa, ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung i-apply mo ito. Ang kabanatang ito ay tungkol sa pagpapalit ng kaalaman sa araw-araw na aksyon para makabawi ang iyong mga bato at maranasan mo ang maayos na tulog at mas malusob na katawan. Narito ang isang simpleng, ekspertong inirerekomendang daily routine na maaari mong simulan ngayon. Umaga, simulan sa maligamam na tubig at lemon, simulan ang araw sa isang baso ng maligamam na tubig at ilang patak ng lemon. Banayad nitong tinatanggal ang toxins at sinisimulan ang kidney function. Inirerekomenda ito ng mga eksperto tulad ni Sharon Goldberg bilang ligtas at natural na kidney tonic. Isama ang kidney-friendly spices sa pagkain, gamitin ang turmeric, bawang, luya, at coriander sa agahan, tanghalian, at hapunan. Halimbawa, turmeric sa scrambled eggs, bawang sa sopas, o coriander seeds sa tsa. Gumagana ang mga pampalasang ito ng magkakasama upang bawasan ang inflammation, i-regulate ang blood sugar, at suportahan ang detoxification. Uminom ng tamang dami ng tubig, uminom ng hindi bababa sa 6-8 baso ng tubig araw-araw. Ang tamang hydration ay nakababawas sa strain ng bato at sumusuporta sa pagtanggal ng toxins. Ngunit iwasan ang sobrang pag-inom sa gabi upang hindi magising ng maraming beses. Gabi, kidney tea, tapusin ang araw sa isang tasa ng herbal kidney support tea, luya, coriander, at kaunting kanela. Nakakatulong ito sa digestion at nagpo-promote ng overnight detoxification habang natutulog ka. Mindful lifestyle habits, mahalaga ang regular na banayad na ehersisyo, tamang pagtulog, at pagbabawas ng stress. Maaaring makaapekto ang stress hormones sa kidney function, kaya't ang mahinahong isip ay proteksyon para sa iyong mga bato. Ngayon, gusto kong gawin mo ito para sa akin. Kung handa ka nang mag-commit sa routine na ito at bigyan ang iyong mga bato ng pangangalaga na nararapat sa kanila, mag-drop ng like sa comments ngayon. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood, nakaka-inspire na makita ang mga senior mula sa iba't ibang lugar na kumokontrol sa kanilang kalusugan. Isipin mo ito sa emosyonal, tahimik na sinuportahan ka ng iyong mga bato sa buong buhay mo. Nilinis nila ang walang katapusang toxins, binalanse ang dugo mo, at pinanatiling buhay at aktibo ang katawan mo. Karapat-dapat silang bigyan ng pansin at pangangalaga, at sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, maaari mong parangalan sila habang pinapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up kung nakatulong sa iyo ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-share ito sa kaibigan o pamilya na maaaring tahimik na nahihirapan sa kidney health, maaari mong baguhin ang kanilang buhay. Tandaan, ang layunin ay hindi lang makaligtas, kundi umunlad. Sa pamamagitan ng pagsisimula sa mga hakbang na ito ngayon, nag-invest ka sa mas maayos na tulog, mas maraming enerhiya, at mas mahaba at malusog na buhay. Pasasalamatan ka ng iyong mga bato, at mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong katawan sa mga paraan na mapapansin mo agad. Manatiling konsistente, maging maingat, at gawing bahagi ng araw-araw na buhay ang maliliit, ngunit makapangyarihang pagbabago na ito.